Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rejoice. Hindi lang smooth, sobrang smooth. At Ariel, kaya ang linis na mukhang bago sa iisang laba with Ariel. 10 pesos lang. Dumadami na ang makatanggaya ko. Ito ngang isa, type daw ako. Kung si makatatawanan sa akin ay manliligaw, kami ay pakakasal. Pero di ba man kami nagkikita, naalaman ko na salawahan siya. At makita ang crush ko na si Ryan Agoncillo. Talentadong Pinoy! Welcome back sa Talentadong Pinoy. Alam nyo ba na sa tunay na buhay, itong si Ryan ay talagang sobrang palabiro? Sa katunayan, hindi lang sa palabiro, kuminsan napapagkamalaman namin siyang mesayad na. Di ba, Lucy? I've witnessed that, Direk. At palagi kong sinasabi, sana makita to ng mga tao, tong side na to ni Ryan. Kasi lalo na dito sa Sky Dome, bago mag-show or during breaks, marami siyang mga ginagawang hindi nyo nakikita sa TV para maaliw lang yung mga studio audience. Pati sa harap ng camera, lumalabis rin ang kanyang pagkabaliw. Ayaw niyong maniwala. Kung ayaw niyong maniwala, panoorin niyo ito at mapapaniwala namin kayo. Oh no! Mr. Bombastic! We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. On the day I was born, this all got around. Ayan. Napatunayan na namin at pinagdadasal naming lahat na sana huwag magmana sa kanya si Johan. Di ba? At sana, Direk, kung gusto nilang mapanood yan si Ryan, ganyan, punta lang sila sa Sky Dome. Kasi during the, pag may break, yun ang ginagawa niya dito. Correct. Okay, anyway, Ryan, you know that so many people admire you for your talent and for being such a responsible father and a loving husband also to Juday and father to Johan and Lucio. And I guess no one could be as proud as some of the people closest to your heart. At balita namin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumayag ang mga taong ito na malapit sa iyong puso na humarap sa kamera at magpa-interview. Ryan, surprise! Nung time na yun, akala namin babae kasi siyempre may lalaki na kami. Pero si Ryan lumabas. Natutuwa rin kami dahil cute kasi siya na maliit eh. Tsaka blonde ang buhok niya na maliit. Ang totoong pangalan niya, Christopher Lu eh. Ewan ko bakit siguro nahaba ng mami ko sa Christopher Lu. Kaya wala sa atin, basta nabanggit lang yung Ryan, pas Ryan na lang ng Ryan lagi. Kulit pero masayahing bata. Malikot talaga. Nabasag niya yung ceramic ng lola niya. Pinagalitan ko talaga. Pinastay ko siya sa likod ng rep hanggang sa nakatulog siya doon. Malaking gap namin. So basically, taught him to ride the bike. No? So nakita ko siya paano sumempla. In fact, one time he broke his arm because of the bike. So we really got worried.
bata pa siya, talagang meron na siyang sa pag-hosting na ganyan. Miski sa school, kinukuha talaga siya. In fact, I spotted that right away. Ginawa ko nga siyang host nung kasal ko, even at 16 years old. No, I knew he would do a good job. Medyo maloko rin. Was caught in the balcony of somebody he was courting. Hinabol siya ng tatay nung niligawan niya. So, it was really funny. Pagbalik niya sa bahay, pawis na pawis, takot na takot. That's one thing about him. He could basically get away with anything. So, after a week, he was having dinner with the family of that girl. Kaya ang dream lang namin sa kanya dati. Doktor o kaya lawyer, gano'n. Siyempre, mga dreams ng parents eh. Siyempre, masaya naman kami kasi tuloy-tuloy ang success niya, yung pinili niyang career. Kasi hindi siya nagkamali. Deserving naman si Ryan kasi masipag din siya. Love niya yung work niya. Saya siyang katrabaho kasi ang importante kay Ryan, matalinong tao yan. I think Ryan, among his generation, is the premier host, hindi ba? Ang pinaka-memorable, siyempre sa amin, yung kasal niya. Kasi siyempre, at least doon namin nakita yung kanyang pagiging responsible. After niyang ikasal, tumatawag yan sa akin, sabi niya, bro, totoo na ba to? Sabi niya, so turuan mo naman ako maging matanda. So I think he was quite nervous at that time in transition niya from having a single lifestyle to a married lifestyle. Tinawanan ko lang siya, and I knew that he would do well. And 2 years after, I think he's doing quite well as a dad, as a husband.